โอกาสฮะ Sa Shinjo City, katatapos lang ng hitman na nagnangalan sa kataong paghahasa ng kanyang tabak at sumakay sa kanyang mamahaling kotseng. Maya-maya, sa isang bahay malapit sa dalampasigan, ilang mga tauhan ng Yakuza ang nagulat sa kanilang boss na si Kawano na may bagong dam na sumusubok sa kupin ng lungsod. Nainis siya sa kakulangan ng kakayahan ng kanyang mga tauhan, ipinasok ni Kawano ang kutsilyo sa bibig ng nagbalita at pagkatapos hinati ang kanyang mukha. Samantala sa labas, palihim na palang napasok ni Sakata ang kuta ng mga Yakuza at pinatay ang bawat gwardya sa kanyang daraanan. Nang magsimulang tumulo ang dugo sa bintana at lumitaw ang mga binti ng isang lalaki sa kabilang bintana, napagtanto ng mga tauhan na may intruder at nagmadali silang iligtas si Kawano. Habang patuloy na nakikipaglaban at pinapatay ni Sakata ang mga tauhan sa bubuman, sinubukan nilang inabas si Kawano sa pamamagitan ng pinto, ngunit naharang ito ng mga katawan kaya dinala nila siya sa ikalawang palapag. Ekspertong ginamit ni Sakata ang kanyang tabak upang wafasan ng mga tauhang sumusugod sa kanya, ipinagulong ang mga ito pababa ng hagdan. Sa huli, narating ni Kawano ang kanyang sasakyan, ngunit nadiskubre niyang patay na ang driver. Matapos niyang patayin ang ilan pang mga thugs, itinapon ng isang gangster si Sakata sa pintuang salamin. Nagsimula silang maglaban ng kamay sa kamay, gamit ang anumang bagay o piraso ng webless na matagpuan sa silid. Natumba si Sakata at umakuha ang lalaki sa kanya upang saksakin, ngunit pinuto ni Sakata ang kamay ng lalaki at iniwan itong duguan hanggang mamatay sa sahig. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid tulugan ni Kawano at ginamit ang katawan ng isang tauhan bilang pananggalang laban sa mga pag-atake ni Kawano. Takot na takot, sinubukang makatakas ni Kawano sa balkonahe ngunit mabilis siyang nahabol ni Sakata at sa huli, pinatay siya. Nang sinubukan ng isang tauhan na biglang paputokan si Sakata, pinatay ito ng handler ni Sakata na si Fujita. Sa kanilang paglabas, binayaran ni Fujita si Sakata para sa misyon at hiniling na huwag niya itutuloy ang kanyang pagre-retiro. Ngunit tumanggi si Sakata dahil ngayon, ang pamilya niya ang kanyang prioridad. Lahat ng ito ay nasaksihan ng isang tao na nasa mga anino. Pagkatapos, umuwi si Sakata sa kanyang asawa na si Aoi at kanyang anak na si Ryo at naligo bago maghapunan. Habang nagpapalit, narinig niya ang sigaw ng kanyang pamilya at nakita ang ilang lalaki na nakasuot ng mga maskarang demonyo na nakapaligid sa kanila. Nagpasalamat sila kay Sakata sa pagpapatalsik ng gang ni Kawano dahil ngayon, makokontrol na ng kanilang grupo na tinatawag na Kimengumi ang lungsod. Nang sinunggaban ng isa sa mga lalaki si Ryo, mabilis siyang inatake ni Sakata at naghandang tapusin, ngunit napahinto siya nang magpaputok sa mesa ang isa sa kanila. Pagkatapos, sinimulan ng lalaki na bugbugin si Sakata sa sakin. Nakiusap si Ryo sa lalaki na huwag saktan ng kanyang ama, kaya't dali-daling kinuha ni Aoi ang kanyang anak bago siya nagmakaawa habang umiiyak. Pagod na sa kanyang pag-iyak, binaril ng isang lalaki si Aoi sa ulo. Galit na galit, inutusan ni Sakata si Ryo na tumakbo bago niya atakihin ang mga estranghero, ngunit binaril ng leader ang kawawang bata. Habang nalulugmok si Sakata sa matinding galit, ibinahagi ng leader ng gang ang isang kwento na mayroong demonyo sa lungsod na pumapasok sa isang tao tuwing 50 taon na nagiging dahilan upang magsagawa ito ng sunod-sunod na pagpatay. Tungkulin ng Kimengumi na protektahan ng lungsod laban sa naturang demonyo, habang nanangako si Sakata na balang araw ay papatayin niya silang lahat. Sinabi ng lalaki na hihintayin nila ang araw na iyon bago nila tuluyang binaril si Sakata. Di nagtagal, natagpuan ng pulisya ang pamilya at tinakala nilang binaril ni Sakata ang kanyang mag-ina bago nito tinapos ang sarili. 12 taon ang lumipas at nakikipag-usap sa mga mamamahayag ang alkalde ng lungsod na si Sonohara, ipinapaliwanag kung paano niya binago ang lungsod ng Shinjo mula sa isang mapanganib na lugar na puno ng krimen tungo sa isang magandang lugar ng pagunlad. Inanunsyo rin niya na magbubukas sila ng isang integrated resort na may teatro, pamilihan, at casino.
Sinubukan ng mamamahayag na si Kamiyama na magtanong tungkol sa lahat ng mga taong nawala at napatay sa nakaraang dekada, kabilang na ang pinuno ng grupong tumututol sa konstruksyon ng resort, ngunit sinabi ni Sonohara na mga walang batayang chismis lamang iyon. Samantala, himalang nabuhay si Sakata ngunit nasa paralisadong estado, at ngayon siya ay inaalagaan sa isang medikal na bilangguan. Nang matapos na ang kanyang sentensya, dumating si Fujita upang sunduin siya at dinala sa isang apartment sa mga slums, nagpapatunay na hindi na maganda ang kalagayan ng lungsod gaya ng sinasabi sa propaganda dahil sa isinasagawang konstruksyon ng resort. Lumipas ang mga araw at inalagaan si Sakata ng kamag-anak ni Fujita na si Raj, na nagpapaligo sa kanya, nagpapakain, at isinasama siya sa mga lakad. Isang gabi, habang pauwi na sila sa apartment, bigla na lamang may isang kriminal na sumugod sa kanila at sinaksak ang braso ni Sakata habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Lumalabas na ito ang tulisan na ang kamay ay pinutol ni Sakata ilang taon na ang nakalilipas at nais niyang maghiganti, ngunit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi makaganti si Sakata kaya hinayaan na lang siya ng lalaki. Samantala, nakipagkita si Kamiyama sa lalaking may hiwa ang mukha upang tanungin siya tungkol sa Kimengumi. Sinabi ng lalaki na inupahan si Sakata ng Kimengumi para paksain ang Yakuza na naghahari-harian noon dito sa lungsod, at napansin ni Kamiyama na ang araw ng pag-atake ay kapareho ng petsa kung kailan nakuha ng resort ang business license nito. Lahat din ng ito ay nangyari noong panahon na naging alkalde si Sonohara. Dagdag pa ng lalaki na ang Kimengumi ay kumikita mula sa human trafficking at illegal na droga. Naputo ng pag-uusap nila nang pumasok ang isang nakamaskara na bumasag sa bintana ng van, dahilan upang kumakbo si Kamiyama palayo sa takot. Hinabol siya ng lalaki upang patayin gamit ang martilyo habang pinalabas ng pangalawang nakamaskara ang lalaki mula sa van. Pagkatapos, inilagay nila ang martilyo sa kamay ng lalaki at binigyan siya ng baril upang pilitin siyang magpakamatay. Pinanood nila siyang mamatay bago nila natanggap ang isang mahalagang tawag. Sa bahay, nag-eensayo si Fujita ng ping-pong habang iniisip ang buong usapin tungkol kay Sakata at kung paano niya sinabi sa Kimengumi ang tungkol sa pamilya nito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng Kimengumi nang hilingin niyang huwag idamay ang pamilya ni Sakata. Lumalabas na siya pala ang nagsabi sa Kimengumi na mayroong pamilya si Sakata. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag na may nakagugulat na balita. Sa ospital, dumating ang hepe ng pulisya na si Kotaro upang suriin ang biktima na nasampot sa awayan ng mga pulubi. Binigyan niya ang dalawang nagbabantay na opisyal ng pera para makapagpahinga sila, at pagkatapos ay pumasok siya sa silid, na ipinapakita na ang biktima ay si Sakata. Ngayon, nakasuot na si Kotaro ng maskarang pangdemonyo at tinanong si Sakata kung kinalaban niya siya, na nangangahulugang kabilang siya sa Kimengumi na pumatay sa pamilya ni Sakata. Habang kinuha niya ang iniksyon mula sa kanyang Amerikana, ipinaliwanag ni Kotaro na 12 taon na ang nakalilipas nang malaman ng grupo na nabuhay pala si Sakata. Sa panahon iyon sinabi niya maswerte pa rin siya dahil nakatanggap sila ng utos na pabayaan na siyang mabuhay, ngunit palaging pumapasok sa isip niya na dapat ay pinatay na lang nila siya noon. Pagkatapos, in-inject ni Kotaro ng lason ng IV ni Sakata. Hindi niya alam na ang kanyang tinig ay dahan-dahang nagpapagising kay Sakata mula sa kanyang paralisadong kalagayan. Nang maghanda si Kotaro para mag-selfie, nakita niyang muling kumikilos si Sakata. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga opisyal at kinailangan ni Kotaro na alisin ang maskara upang hindi siya nilabarilin. Pagkabaling ng mga gwardya, muling isinuot ni Kotaro ang maskara at binaril ang isang opisyal sa mukha gamit ang isang unan para takpan ng ingay. Hindi nagulat ang isang opisyal dahil kabilang din para siya sa Kimengumi. Nang matuklasan nilang may doktor na nakasaksi nito, binaril din nila ang doktor. Biglang nagising si Sakata at tumalon kay Kotaro, kaya't sinubukan ng opisyal na ipagtanggol ang kanyang amo, na nagpasiklab ng labanan sa pagitan ng tatlo.
Dumating sina Fujita at Raj sa ospital, nagulat sila nang makita nilang lumabas si Sapata. Nang kumain siya ng inang pagkain, himalang gumaling ang kanyang pilay at nagdulot ng alaala ng pagkamatay ng kanyang pamilya na lalo pang nagpaliyab sa kanyang paghahangad ng paghihiganti. Umabot ang balita ng muling pagbangon ni Sapata sa Kimengumi, kabilang na ang mga miyembro na nagtatrabaho sa iligal na pabrika at lumudukot ng mga babae para ibenta. Natuwa ang pinuno sa balitang ito at sinabing marahil si Sapata na nga ang demonyong sinasabi sa alamat, kaya't nagsimulang sumayaw siya upang ipagdiwang ito gamit ang sinaunang ritual. Hindi nagtagal, napatanggap si Fujita ng mensahe mula sa Kimengumi na humihiling sa kanya na dalhin ang bangkay ni Sapata sa kanila. Nagmaneho ang grupo papunta sa pabrika at inihulog ang katawan ni Sapata sa loob ng isang bag bago umalis sina Fujita at Raj. Nang ang bag ay may lagay na sa conveyor machine, palihim na lumabas si Sapata at sinuntok ang isang gwardya bago umalis ng silin. Nakita ni Takimoto, ang may-ari ng pabrika, sa mga kamera na nakikipaglaban si Sapata sa hanay ng kanyang mga empleyado at agad niyang binalaan ang bantay sa gate na huwag palabasin sina Fujita at Raj. Agad na napatay si Raj ngunit nagtamo lamang ng sugat si Fujita at mabilis na pinatay ang gwardya. Pagkatapos matikman ni Takimoto ang kanyang sariling produkto, isinuot niya ang maskarang nagmamarka sa kanya bilang isa pala sa mga pumatay sa pamilya ni Sapata. Samantala, gumagala si Sapata sa iba't ibang bahagi ng pabrika, pinapatumba ang bawat kalaban na sumasalubong sa kanya gamit ang mga bagay na kanyang nakikita sa paligid. Sa kabila ng pagkauhaw sa paghihiganti, ipinagpatuloy ni Sapata ang pag-akyat sa hagdan at pagdaan sa isang pasilyo. Palaging pinapatay ang lahat ng malaping sumusubok na hadlangan siya. Pagdating niya sa panapag ng opisina, natuklasan niyang si Takimoto ay nasa labas na at pinindot ang isang butol sa kanyang telepono. Sa sandaling iyon, sumabog ang gusali at nakatanggap si Takimoto ng tawag mula sa leader na nakakita ng pagsabog at minati siya sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, pinuto ni Takimoto ang tawag nang makita niyang lumabas si Sapata mula sa gusali. Mukhang magsisimula na naman ng isa pang laban, ngunit biglang binangga si Takimoto ni Fujita habang bumagsak ito sa kanyang mga tuhod at sumusuka ng dugo. Sa puntong ito inamin niya kay Sapata na siya ang nagturo sa Kimengumi tungkol sa kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad kay Sapata at pumayag na siya'y tapusin na, kaya't hindi na datumiling barilin siya ni Sapata. Pagkatapos noon, isinabit ni Sapata si Takimoto at sinimulan nitong bugbugin ng walang awa, ngunit tumawa lamang si Takimoto at nanumpa ng katapatan sa kanyang leader. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Takimoto at narinig ni Sapata ang boses ng leader. Bilit na giniba ni Sapata ang maskara ni Takimoto habang inihayag ng leader na buhay pa ang kanyang anak na babae. Lumalabas na ang leader ay ang alkalde pala ng lungsod na si Sunohara at ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga gawaing kriminal na ito ay nagdadala ng pera para umunlad ang lungsod. Kung nais muling makita ni Sapata ang kanyang anak na babae, kailangan niyang pakawalan si Takimoto. Gayunpaman, pinatay pa rin ni Sapata si Takimoto. Sa umaga, ibinalita sa telebisyon ang lahat ng mga padatake na nangyari kagabi at sinisisi ito kay Sapata, na nagsasabing namatay siya sa pagsabog ng pabrika. Samantala, si Ryu, na ngayon ay isang teenager na ay minamasdalikan pa, isa pa sa mga lalaking nakamaskara. Siya ang namamahala sa negosyo ng human trafficking ng Kimengumi at mahilig titigan si Ryo sa hindi naaangkop na paraan. Tinawagan siya ni Sunohara at inutusan siyang hanapin si Sapata, na nagtatago mula pa noong insidente. Sa isang payak na lugar, bumalik si Police Takigawa sa kanyang apartment at napansin niyang nakabukas ang bintana, bago siya nabigla ni Sapata. Lumalabas na maraming taon na ang nakalipas nang iligtas ni Sapata ang buhay ni Takigawa at mula noon, patuloy na ipinapasa ng opisyal ang impormasyon sa kanya. Ipinakita ni Takigawa kay Sapata ang isang video kung saan pinatay ng Kimengumi ang CEO ng isang security company, at may hawak din siyang daliri ng biktima. Ngayon, ang kumpanyang ito na ang namamahala sa seguridad ng bagong resort. Matapos hiramin ang baril ni Takigawa, nagtungo si Sapata sa punong tanggapan ng nasabing kumpanya at pinatay ang mga bantay sa bawat palapag hanggang sa makita niya ang isang munting lugar na tinutuluyan.
Habang nagtatago si Ryo sa likod ng isang sopa, natagpuan ni Sakata ang isang pisara na puno ng mga larawan ng kanyang anak na babae kasama si Kanta na nagpapanggap bilang kanyang ama. Sa oras na iyon, pumasok si Kanta at agad na nasangkot sa labanan ng dalawa. Sinamantala ni Ryo ang pagkakataon upang makatakas, habang napagtagumpayan ni Sakata si Kanta at sinimulan nitong ihagis sa mga kasampapan sa loob ng silid. Bumawi si Kanta sa pamamagitan ng paghampas kay Sakata gamit ang isang mesa bago subukang barilin siya, ngunit nakaiwas si Sakata at nagsimulang makipaglaban para makuha ang baril. Habang naglalaban, narinig ni Sakata ang pagsigaw ni Kanta na tumpak sa boses at salita ng lalaking nakamaskara, kaya sa wakas napagtanto niya na ito ang taong pumatay sa kanyang asawa. Tatapusin na sana niya si Kanta ngunit biglang bumalik si Ryo at tinawag si Kanta bilang ama bago marilin si Sakata gamit ang kanyang paraso. Pagkatapos, tumingin si Kanta sa labas at nadiskubre niya nakatakas si Sakata sa isang sasakyan. Lumalabas na si Takagawa pala ang nagmaneho kay Sakata at dinala siya sa isang ligtas na lugar kung saan maaari niyang tanggalin ang paraso at gamutin ang sugat ni Sakata. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Takagawa ng tawag mula kay Sunohara, na nakita siya sa mga kamera at inutusan siyang ipasa ang telepono kay Sakata. Sinabi ni Sunohara kay Sakata na kung nais niyang makita muli si Ryo, kailangan niyang pumunta sa resort. Dahil dito hindi na niya pinansin ang kanyang sugat at inarangkada ang sasakyan papunta sa kanyang hideout upang kunin ang kanyang lumang talim at nagmadaling pumunta ng resort para iligtas ang anak. Samantala, nakakulong si Ryo sa isang silid sa resort kung saan may mga gwardya sa bawat palapag at bawat kanto na armado ng maraming armas. Biglang lumitaw ang walang lamang sasakyan ni Sakata sa labas bilang panlilinlang, habang palihim na pumasok siya upang simulan ng pagpatay sa mga tauhan ng Kemen-gumi gamit ang kanyang talim. Madali niyang na-neutralize ang mga gwardya habang patuloy na umaakyat sa bawat palapag ngunit may isang gwardya ang bumaril sa kanya. Sa kabila ng kirot, nagpursigi si Sakata hanggang sa makatagpo niya si Kanta. Muling naglaban ang dalawa at sa simula ay tila magkapantay ang kanilang galing. Habang iniiwasan ni Sakata ang mga atake na parang eksperto, nagrereklamo naman si Kanta sa pagdating ni Sakata sa tamang oras kung saan nagsisimula ng magbago ang hugog ng katawan ni Ryo at malapit na ron na itong matikman. Lalo pang gumarami ang mga thugs na sumusunod sa kanya, kaya't nang makarating si Sakata sa muling palapag ay pagod na siya. Pagpasok niya sa isang silid, nagulat siya nang matagpuan si Ryo na hindi siya nakikilala. Ang pangyayaring ito ang naging daan upang mapahimatay siya ni Jin, ang huling taong may maskara, si Sakata. Makalipas ang sandali, dinala si Sakata kay Sunohara, na ikinuwento kay Ryo ang alamat ng demonyo ng lungsod. Inisip ni Sunohara na sana si Sakata na ang tinutukoy na alamat na demonyo ng lungsod. Sinabi niya na kanyang palabasin ang demonyo mula kay Sakata sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak, mabuti na nang biglang sumumpot si Takagawa at nagpaputok. Tinawag ni Sakata ang pangalan ni Ryo at ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa alaala ni Ryo ng araw ng insidente, na nagpapakita na ang putok pala ng baril ay tumama sa kanyang laruan. Tumakbo si Ryo upang magtago kasama si Takagawa habang nakikipaglaban si Sakata kay Jin, na gumamit ng bakal na tungkod. Bumalik si Sunohara upang masaksihan kung gaano kadaling napagtagumpayan ni Jin si Sakata, na nakapagbigay lamang ng isa o dalawang suntok habang patuloy na binubugbog ni Jin. Gayunpaman, matapos ang matinding pakikipaglaban, nakakuha si Sakata ng pagkakataon at sinaksak si Jin bago ito itapon sa hagdan. Pagkatapos, tinanggal ni Sunohara ang maskara ni Jin, na nagpapakita na siya ay ang kambanyang kapatid, bagaman may peklat na paso sa mukha si Jin. Ipinakita sa isang flashback kung paano sila pinaghihiwalay noong mga bata pa sila, ngunit nang magtagpo,
Gagawin ni Jin ang lahat para kay Sunohara kahit pa pumatay. Samantala, sinubukang umalis ni Takagawa sa gusali kasama si Ryu, ngunit tumanggi si Ryu at nagpa siyang bumalik para sa kanyang ama. Matapos isuot ang kanyang maskara, sinimulan ni Sunohara ang pakikipaglaban kay Sakata gamit ang kanyang espada. Dahil matindi na ang sugat ni Sakata, madali itong paulit-ulit na hiniwan ni Sunohara hanggang sa maputol nito ang isang kamay ni Sakata. Hindi ito sapat upang mapigilan si Sakata, na patuloy na hinihila ang kanyang mahina na katawan para magsagawa pa ng mga karagdagang atake. Harangin man ni Sunohara ang lahat ng atake ni Sakata, labis pa rin ang kanyang kasiyahan dahil nakikita niyang tunay ng naging demonyo ng lungsod si Sakata. Yes. Gumunong si Sakata pababa ng hagdanan at napansin niyang nakita ni Ryo ang lahat. Sinikap ni Ryo na lumapit, ngunit sa sandaling iyon ay muling lumitaw si Kanta upang barilin si Sakata. Sumunod, sinubukan ni Kanta na muling makipag-ugnayan kay Ryo, na ngayon ay ayaw na makihalubilo sa kanya dahil naalala niyang pinatay nito ang ina niya. Nagmakaawa si Kanta para sa kanyang atensyon, ngunit lumitaw si Sakata sa likod niya upang tuluyang patayin ito gamit ang kanyang espada. Bumagsak si Sakata sa mga bisig ni Ryo at nagbigay ng ilang salita ng pagmamahal bago siya mamatay. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga pulis, bumbero, at doktor upang kunin ang lahat ng bangkay at mga sugatan. Isa sa mga bangkay na ito ay si Jin, na buhay pa. Inutusan si Ryo na maghintay sa ambulansya, ngunit habang abala ang lahat ay tumakas siya. Isang taon nang lumipas, at si Jin ay nagpapanggap bilang kapatid niya at nanalo sa halalan sa pamamagitan ng pag-akit ng simpatsya para sa kanyang peklat, na sinasabing ginawa niya ang lahat para makipaglaban sa mga kriminal na gustong sirain ang kanyang pamamahala. Pagkatapos ng isang panayam, isinuot ni Jin ang maskara ng kanyang kambal at nagsagawa ng ritual sa isang dambana sa kagubatan. Sa sandaling iyon, dumating si Ryo at inatake si Jin ng maraming palaso hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, umalis si Ryo sakay ng sasakyan ng kanyang ama, kung saan niya itinatago ang isang larawan ng pamilya.